Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong barado po, si Redon. Yung si Redon, siya po yung naninisi sa Dolomite. Barado po si Redon kay Karen Davila dahil ay itutuloy pa rin nila yung balak po nila na mag-imbestiga pa rin. Ang galing, no? Meron ditong Philippines. Mag-imbestiga pa rin ang TRICOM, iimbestigahan pa rin po nila ito pong flood control o yung kapalpakan o yung mga nakawan o yung mga anong tawag dyan, corruption dito po sa flood control projects, no? Samantalang lantad na lantad po sa lahat na involved po rito yung mga contractors, yung mga congressman at the same time contractors, no? Pag-usapan din po natin, ito po, mukhang ngayon na po, bumabaliktad na po yung mga dilawan, no? Sa pamumuno po ni Dilima, ni Kiko at ni Bam. Mukhang umaatake na po kay BBM. Ito na po yun, no? Alam nyo, sabi sa inyo, mga loyalists, kumusta na? Kaya wala kaming katiwa-tiwala dyan eh. Sa mga dilawan, alam po namin na mga oportunista yan, no? Kung may pagkakataon sila na makapagpasikat, nagamit na kayo eh. Di ba? Nagamit na kayo. Kung akala nyo, kakampi nyo sila habang buhay na kalaban. Tama naman, anti-Duterte pa rin yung mga yan. Pero nakikita na po namin yung direksyon ng mga dilawan, atake na sa inyo. Hindi lang po dilawan, pati po tong mga media. Mukhang naunawaan na po nila na wala nang kapag-apag-asa na manalo pa yung pamilyang Marcos Romualdez Araneta, no, sa mga susunod na eleksyon. National level, yung presidency, ika nga. Kaya unti-unti nilang binibitawan na to. Kalaban pa rin ng dilawan, kakamping, makakaliwa at mga loyalist. Siyempre, always naman yan, no? Kalaban pa rin nila yung mga Duterte, pero ngayon lalabanan na rin nila. Nakita niyo yung pronouncement nung medyo may something na apo ni Cory. Lahat binanatan. Yan po ang direksyon ng mga dilawan ngayon. Banat na. Akala nila ito na yung time nila eh. Sa bagay, pag hindi rin naman sila bibira, mamaya papaliwanag po natin bakit sila bumibira na. Okay. Pag-usapan din po natin, pag may oras pa, yung mga nangyari po dito kaya nag-meeting po si Donald Trump at saka si Vladimir Putin. Kung may oras pa, pero kung wala na, wala na. Yan mo mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Wala namang ito po, bench lang to. Pero ano po to, official cup ng yung FIBA na ginanap dito sa Pilipinas. FIBA World. Okay, pag-usapan po natin mga kapatid, no? Ito po, guest po ni Karen Davila, si Redon. Pinapanood ko nga yung balitaktakan nila. Ang lakas barahin ni Karen Davila, no? Sabi ko, teka muna. Mukhang may shifting na nagaganap. Mukhang yung stance po ng mga media nagbabago na po dito, no? Hindi na rin maatim ng mga amo nilang oligarko na matuloy. Kumbaga, nakita na po nila na walang patutunguhan yung patuloy nila. Ganito po kasi yung, 'di ba? Gusto nila lahat mapabagsak muna yung mga Duterte. Pero dahil wala na po,
wala na pong chance na mapabagsak nila yung mga Duterte. Yun na po ang laban nila, no? Yung sila na yung pumorma nakalaban ng Duterte pagdating sa 2028. Siyempre, yung sinasabi ko po kasama tong media. Or pwede rin naman na gustong magpabango, no? Na talagang anti-corruption na yung stance ni BBM, supportive sila sa anti-corruption stance. Hindi natin matatantya eh. Depende sa tutunguin. Pero tiyak na tiyak ko na itong mga dilawan, pumoporma na po to. Basta ngayon, ang pormahan nila, anti-corruption sila. Okay. Paano po yan? Paano po naging, ano po yung mga sinabi ni Karen Davila? Una, tinanong niya, bakit kayong mag-iimbestiga? Kayo nga involved, di ba? Mga congressman, pilit na pilit po. Kaya dapat talaga hindi po pwedeng sila mag-imbestiga. Thank you very much muna kay Ryan and Eddie na nagbigay sa atin ng $279. Boss, bago ako makatulog, unahin na kita manatiling gising. Yan. Ang weird ng headlines ng mainstream ngayon. Ano ba headline ng mga mainstream? yung mainstream media po, anti-corruption sila ngayon. Yan yung instance nila. No? Kasi alam nyo kung bakit nag-shift po sila sa anti-Duterte stance sila. Dati kasi sumasakay sila, anti-Duterte lang din sila eh. Naiiwan po sila, ang lumalabas po kasi ngayon, na tayo lang yung totoong nagsasabi ng katotohanan, di ba? Tayo lang yung nagsasabi ng katotohanan eh, kaya sila humahabol. Sabi niya dito muna tayo kay Karen. Sabi ni Karen kay Redon, bakit kayong mag-iimbestiga? Kayo nga mga involved, mga congressman. Tapos tinanong niya, si Saldi ko ba iimbitahin mo? Teka muna, bakit hanggang Saldi ko lang ka? Ako may nahalata ako sa media eh. Si Saldi ko, lutang na po ang pangalan ngayon ni Saldi ko. Parang ang nangyayari, pero never po sila na isama po yung pangalan ni Martin Romualdez. Hindi kaya ang gagawin ng media, no? Si Saldi ko na yung magiging sakripisyo. Kasi kinakailangan po, alam nga namang walang lumabas na masama sa mga hindi po kakagatin ng mga tao na walang congressman na involved. Mismo si BBM nagsabi na meron. Di ba? Ngayon pinalulutang nila si Saldi ko, pero ang pinagtataka ko, ang tinitignan ko, bakit Saldi ko lang? Ayon kay BP Sara, team up yan eh. Saldi ko yan, tsaka Martin eh. Ha? Bakit ngayon si Saldi ko lang yung parang inaano nyo na, sige, yan ang, di ba? Sige, dito muna tayo, mamaya na natin suriin yun. Sabi ni Karen Davila, iimbestigahan mo ba nyo ba si Saldi ko? Kita mo sagot ni Redon ha. Pag involved, meron nakapagsabi na involved siya sa anomalya. Putya yung anomalya, ang sinasabi ni Redon, pag meron daw naging whistleblower. Talaga? Maghihintay kayo ng whistleblower? Wala kayong ideya? Walang direksyon? Nakita niyo po yung pagkakaiba. Ang direksyon nila para mapawalang sala yung mga congressman. Tignan nyo, bakit daw imbestigahan si Saldi ko? Dinay best na niya. Ibig sabihin, yung SunWest, tinukoy ni Karen yung SunWest na 10 billion, mahigit 10 billion na nakuha ang kontrata, hindi ba ang founder niyan si Saldi ko? Ay dinibest niya na po. Dito pa lang sa sagutan pa lang. Sa sagutan pa lang, ni Redon tsaka ni Karen Davila, dinibest na po
dinaybes na ni Redon, ni Redon tuloy, ni Saldico, yung pagiging pagmamay-ari niya ng Sunwest. Binara siya ni Karen Davila. Yung divest naman, ginagamit lang yan ng mga politiko para hindi sila, para makalusot sila na pwede pa rin silang kontraktor Ibig mo sabihin, hindi nyo iimbestigahan si Saldico. Yan yung tanong ni Karen Davila Pag may nakapagsabi po na involved siya sa anomalya, yun na nga. Sino magsasabi, no? Sino magsasabi na hindi siya na siya ay involved? Paano kayo makakakuha ng testigo na hindi siya involved? Yun na nga yun Redon Kaya nga conflict of interest yung kayo mag-iimbestiga sa mga kapwa nyo congressman. Tanungan pa lang yun ni Karen Davila, ayaw mo nang imbestigahan si Saldico Di ba? Ayaw niya nang imbestigahan dahil ipapatawag niya lang daw si Saldico kung may makakapagsabi na involved siya sa anomalyang transaksyon. Sino magsasabing involved siya sa anomalyang transaksyon? Meron tao na magsasabi dyan sa inyo? Aakusahan yung congressman? Paalala ko lang sa'yo rin doon. Ngayon ka lang umiepal Hindi ko alam kung congressman ko ng 19 Congress Pero hindi kita naririnig. Ipaalala ko lang sa'yo, Redon. No? Pag nag-imbestiga kayo dyan sa House of Representatives, hindi nyo lang kursunada yung sagot, kinokontempt nyo Tapos sasabihin mo pa na pag may nag-akusa kay Saldico, hindi nyo lang gusto yung sagot, kinokontempt nyo, pinapakulong nyo. Kahit sumasagot, kahit nakikipagtulungan. Hindi nyo lang kursunada yung sagot, kinokontempt nyo. Sino maglalakas loob? Sino maglalakas loob na mag-akusa sa congressman dyan sa HOR? Parang sinasabi mo na, baliwala na rin to. Tapos wala pa naman daw anomalya. Wala pa raw anomalya dahil hindi pa raw sila step by step daw ang gagawin nila para makita daw kung may anomalya. Ano yung sinasabi ni BBM? Ano yung hinawakan ni BBM? Hindi pa ba anomalya sa yun? Superman ba si BBM na dumakot ng semento at nadurog sa kamay niya? Anong ginawa ni BBM? Palabas lang? Walang anomalya talaga? Hahabaan nyo lang hanggang mainip na yung mga tao tapos biglang wala na lang? Habang mainit pa, mag-imbestiga kay kunwari? Kanya-kanyang ligtas Ang ididiin nyo, yung mga DPWH pero hindi yung mga... Tapos kinukot niya pa si Sandro Marcos sa ibang bagay. Bakit hindi mo ikot si Sandro Marcos nang sinabi niya na hindi kayo dapat ang nag-iimbestiga? Yun ang magandang quotation. Sinabi ni Sandro Marcos, hindi dapat kami ang nag-iimbestiga. Bakit nag-iimbestiga pa rin kayo? Eto pinakamagandang tanong ni Karen Davila. Hindi ba pag-aaksaya yan ng pera ng taong bayan? Correct. Kung sa simula pa lang, ini-interview ka pa lang ni Karen Davila, nililigtas mo na yung mga senador, mga congressman na kakilala mo. Wala po yan. Mag-aaksaya lang kayo ng pera dyan. Ipaubayan nyo na lang yan sa mga senador. Manggugulo pa kayo sa bagay, wala naman talaga tayo aasahan dyan. Biruin nyo. Anong aasahan mo sa congressman ng unang kaya nakilala? Kaya nakilala yung congressman na yan, di ba? Dahil sinisi niya yung dolomite na dahilan ng pagbaha sa Metro Manila. Anong aasahan mo dyan sa congressman na ang sinisi dolomite? Ibig sabihin, bago magkaroon ng dolomite, walang baha sa Maynila.
utot mo. Pag may whistleblower daw, halimbawa, nakakuha sila ng whistleblower na tinuro si Saldico, tsaka lang nila papaharapin si Saldico. Imposible po magkaroon ng whistleblower. Vice President na nga eh. Kung sigaw-sigawan nyo riyan eh. Wala po maglalakas loob. Sayang po ang pera ng taong bayan. Huwag na kayong mag-imbestiga. Sayang lang. Okay, punta na po tayo rito sa pangalawa natin topic. Alam nyo, nagugulat po ako at mapapaliwanag po natin. Isa-isahin muna natin yung mga dilawan na bumabanat na ngayon. Teka, bago muna yan, wag na to si Romnick. Babanata ko dapat si Romnick, wag na. Wala namang bilang yan. Okay, Bam Kiko, back local executives call for transparency in flood control projects. Yan. Senators Bam Kiko Pangilinan express support for local executives calling for greater transparency and accountability in flood control projects amid mounting concerns over questionable contracts and ineffective infrastructure. Yan. Aquino back the appeals of Baguio City, Benji Magalong, Iloilo City Mayor Raisa Treñas, Pasig City Mayor Vico Soto, and Manila Mayor Isko Moreno, who flag unfinished projects, lack of disclosures, and possible misuse of funds. Their call came after, etc., etc. Okay. Hindi pa gaano sila Kiko, pero umaatake na, no? Papunta na po riyan yan. Pero ito po yung kanilang mother, mas maganda yung sinabi ni Laila de Lima. Sabi ni Laila de Lima, kung palpak ang proyekto, dapat may managot. Okay. We welcome any serious investigation into flood control projects dahil dyan talaga bumabaha ng kickback at lumulubog ang pondo. But serious means names, charges, jail time. Hindi pwedeng mahiya naman kayo lang ang ending. Sapul na sapul si BBM, di ba? Hindi raw pwedeng mahiya naman kayo lang ang ending. Kung palpak ang proyekto at nalulusaw ang pondo, may dapat managot. Accountability is measured in prosecutions, not press releases. Okay. Kung papansinin nyo po, yung tono po nila, wala na po sa anti-Duterte. Nananawagan sila na accountability, pero hindi na po nakadirekta na impeach si BP Sara. Di ba? Nakita nyo? Bago na sila. Natututo. Magagaling din yung mga dilawan. Accountability na ni Marcos. Direkta na po yan. Si Marcos na po ang tinitira nila dyan. Dahil sinasabi nila, hindi po pwede na mahiya naman kayo. Hindi po pwede na walang makukulong. Hindi po pwedeng walang makakasuhan at walang makukulong. Yan yung hinihingi nilang accountability. Dati hindi po nila yan. Dati po, yan yung hinahanap natin sa kanila di ba? Yan yung hinahanap natin sa mga dilawan. Unang sinabi yan nung Kiko Aquino D. Yung medyo may something nung nagwawala siya, di ba? Sabi niya, dapat managot yung mga Duterte, dapat managot yung mga Marcos. Dalawa na ngayon ang pinapanagot nila. Bakit po may ship yung mga dilawan, pati yung press? Bakit po nananawagan na sila na accountability, no? Yung press at saka yung mga dilawan, kakamping, etc. Yung mga magkakakampi, bakit po sila biglang nananawagan na accountability? Hindi lang ni BP Sara, hindi lang ni Tatay Digong, pero accountability na ng gobyerno ni Marcos. Una, congratulations sa mga loyalista at sa mga kay BBM. Kasi namili kayo ng ka-team nyo. Ayan na yung ka-team nyo. Kayo natitirahin. Di ba? Tuwan-tuwa kayo dahil kakampi yung mga dilawan, di ba? Yan ang ultimate mangga. Yung mga dilawan na yan.
Okay. Bakit po sila umaasta na ganito? Kasi mahilig pong umasta talaga yung mga yan eh. Yung hindi na uubra na Duterte lang ang singilin dahil sinisingil sila ng tao, na-isolate po sila sa tao eh. Ano yung panawagan natin? Kung totoong kayo ay nananawagan na accountability, bakit walang kumu-question sa inyo ng mga pagnanakaw sa pamahalaan? Bakit walang kumu-question sa inyo ng mga flood control projects? Bakit walang kumu-question? O, di ba? Ngayon, na-realize nila na lalong nagiging popular yung mga Duterte supporters dahil tayo lang yung totoong nananawagan ng totoong accountability. Hindi yung mga gawa-gawang kwento na may corruption sa confidential fund. Wala na po naniniwala dyan dahil 4.5 billion ng confidential fund ni BBM. Ngayon 10 billion confidential and intelligence fund. Hindi naman nila inuungkat, di ba? Hindi nila kayang ungkatin dahil confidential nga eh. So hindi na po naniniwala sa kanila yung taong bayan pag sinabi nilang accountability. Dahil billion-billion, no? Kitang-kita ng taong bayan na walang matinong flood control projects. Tapos sinisingil nyo pa rin yung confidential fund ni BP Sara, 125 million pa rin. Samantalang to, billion-billion, hindi kayo nagsasalita. Yun. Nakikita ng tao na mga Duterte at Duterte supporters lang ang totoong nananawagan ng ang totoo po na totoo yung sinasabi na accountability sa mga magnanakaw sa gobyerno. Duterte lang po. Ayaw po nila noon. Gusto nila sila yung bida. Bida-bida eh. Kaya willing na po sila. Wala na silang oras eh. Ngayon, bago po taktika nila, hindi na po sila yung pabagsakin muna mga Duterte tsaka madali nang katayin yung mga Marcos. Hindi na po sila sa ganun. Hindi nila kaya eh. Poporma na sila ngayon na sila yung kalaban ng Duterte pagdating ng 2028. Tablado na itong mga Marcos. Oh. Kahit wala tayong tulungan sa kanila, alam na nila na, tirahin na natin itong Marcos, hindi natin matira itong Duterte. Lalo tayong mawawala ng boto sa 2028 pag hindi natin tinira ngayon dahil lantad na yung mga Marcoses, yung pagiging, alam nyo na, yung inutil, walang silbi, no? Lantad na pero hindi natin tinitira. Lumalabas, nakakampi natin sila. Ayaw na natin. Disassociation. Unti-unti na nilang hinihiwalay yung sarili nila sa mga Marcos. Kasi pasama na ng pasama yung dating ng mga Marcos eh. Kaya eto na naman sila, kami ang pinaka walang bahid. Yan po yung papel ng mga yan. Ayaw man nila, nakakatulong na sila ngayon para dito sa mawala na yung mga Marcos sa 2028, hindi na sila makaporma, para maglalaban na lang si Sara Duterte tsaka yung bata nila. Yan yung forma nila. Yan yung kami yung alternative, hindi kami yung alternative sa Duterte. Aminado na sila na yung Duterte talaga ang 2028. Kumbaga, talo na. Sagipin na nila yung sarili nila sa lumulubog na barko ng Marcos admin. Hindi po yung para manawagan sila ng people power. Wala na po silang kapangyarihan ng people power. Wala na po yan. Burado na po sa kanila. Paghanda na to sa 2028. Kaya yan na pinaporma na nila. Kami yung kalaban ng Duterte. Etong Marcos talagang wala na.
bagsak na to para sa 2028. Di ba? Pinoporma na nila yung sarili nila. Sila yung kalaban ni BP Sara. Hindi na nila kayang pabagsakin si BP Sara eh. Wala nang shortcut eh. Head to head na to. Kaya talagang titirahin na nila. Kita mo naman yung pronouncement nung Aquino D. Singilin si Marcos. Tapos ngayon si Laila de Lima. Ganun na rin ang forma. Hindi sapat na mahiya kayo. Dapat may makulong. Nananawagan na sila ng ganun. Kasi tayo lang ang nananawagan ng ganun eh. Iwan na iwan po sila. Pagdating sa kung sino ang totoong leader, kung sino ang totoong mamumuno sa Pilipinas. Sila nakikisakay pa rin sila sa gawa-gawang kwento. Oh, yung mga tsatsya na yan na talaga magpapako. Pag tinuloy pa rin yan, yung tsatsya-tsatsya, yan na talaga yung ipapako nyo na yung sarili nyo sa krus. Wala nang balikan yan. Ako, okay lang yun. Okay lang na ganyan ang politika eh. Makakatulong namin kayo para hindi na makabangon yung mga Marcos. Wala kaming problema dyan. Pero hindi at our own expense. Hindi po tayo magpapauto dyan sa mga dilawan na yan. Correct. Hintayin nyo po yan. Babalik na po yan unti-unti. Kasi ipopurma nila eh, na sila yung better alternative sa mga Duterte. Pero hindi nila magagawa yun hanggat ang inaatake nila yung Duterte. Kaya dapat nilang atakein na to para makita ng mamamayan. Aba, yun po yun. Okay. Tignan po natin kung meron pa tayong nakalimutan. Ang tapang. Matapang na si Laila de Lima. Ayaw nang bumalik. Ito po ang sabi, no? Ito po ang sinabi ni Kiko. Public funds must be spent for the public good, not wash on projects that fail to serve their purpose or worse, do not exist at all. Hindi dapat binabaha ng korupsyon ang bayan. Dapat binabaha ng solusyon. Kaya lang mapulabok lang sila. Hindi mo rin maintindihan. Talagang walang kwenta talaga itong mga I stand with our local leaders in demanding full transparency and proper accountability for this flood control project, sabi ito ni Bama, which are funded by the people's money. Kaysa tayo sa kanilang paninindigan na dapat nagagamit sa tama ang pera ng taong bayan at talaga napoprotektahan sila sa baha ng mga proyektong ito sa halip na gamitin bilang gatasan ng mga tiwaling opisyal. Tira na po. Hindi na po Duterte to. Tiwaling opisyal na. Nakadirekta na sa mga opisyal na ni BBM. Nakadirekta na. Ewan ko lang kung babanggitin nila. Papunta na tayo riyan. Kaya pasaya na tayo ng pasaya. Napanood nyo na ba yung pang-insulto ni BBM kay Grabe, no? Hiyang-hiya ako para kay Kiss. Napanood nyo na ba yun? Teka, hanapin nga natin yun. Bigla ko lang napapanood tapos hindi ko na makita kung saan eh. Grabe yung sinabi ni BBM, no? Iniinsulto niya na ng harap-harapan si Chis Escudero na, nangangarap na maging, si Chis daw ay nangangarap na maging Supreme Court, yung mga senador. Insulto kay Chis Escudero, hindi nga nakakibo, walang tumatawa. Pikon na pikon sila. Alam nyo kung bakit? Hindi nila akalain. Pinagbigyan nila si Chis. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Hindi nila akalain na si Chis Escudero uunahin niya yung ambisyon, sarili niyang ambisyon. Hanap nga tayo nun. Para mapanood ng iba.
BBM. Honorable members of the Senate who are apparently now applying to Mahina eh. Pagtyagaan na lang natin, ulitin ko na lang sinasabi. President Chis Escudero and the honorable members of the Senate who Yan yung ano ni BBM, honorable members of the Senate. Tapos yung tumatawa-tawa siya. are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Or apparent to be applying for to be included in the Supreme Court. Ang tinding insulto niyan, no? Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niya na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Chis pass his legislation? Tsaka ginaganon siya, how do Chis will pass his legislation? Ginaganunan siya ng uso. Tindi, no? Honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niya na mag-Supreme Court. Paano naman? Ayan po, ganyan po sila, no? Pagtingin nilang kaaway ka na, bastusan na. Insultong-insulto kasi sila sa ginawa ni Chis Escudero. Well, kagagawan po natin yan. Yung si Chis Escudero po, tama si Chis eh. Kung may ambisyon kang manalo, tama yung ginawa mo, di ba? Bakit ka naman putya? Kanya-kanyang ligtas na lang to. Zero sa Mindanao, zero sa maraming bahagi ng Visayas. Kakampi ako sa inyo. Dito ko, kinakailangan makita ng mga Duterte na hindi ako kaaway. Kilala ka rin namin, Chis. Gamitan lang tayo. Ginagamit nyo kami, gagamitin din namin kayo. Pero, alam namin ang mga kulay nyo pare-pareho. Ganyan ang politika eh. Ang gusto lang namin, maupo si BP Sara sa pagdating ng araw para matino na uli yung pamumuno sa Pilipinas. Wala pong perpektong pamunuan, wala pong perpektong mga politiko. Pero mas gusto na namin Duterte yung maupuli. Duterte na lang yung maupuli kaysa sa inyo. Kung sino man kayo. Okay, bigo po, no? Marami nagsasabi na bigo kasi hindi sila nag-arrive sa ceasefire o hindi natigil. Kaya lang ang maganda, nabuksan na ni Donald Trump yung pakikipag-usap dito kay Putin sa usapin po ng Ukraine, no? Na very willing yung pinakamalakas na pinakamakapangyarihang bansa ngayon sa mundo na pagharapin o pag-usapan. Alam niyo po, mas gusto naman natin na nag-uusap sila. 'Di ba? Yung mga world leaders pinag-uusapan yung paano mag-arrive sa peace. Maski naman si Zelensky, very willing din siyang matigil na yung digmaan. Hindi agad-agad
Lahat naman yan serye. Kaya nga po yan yung sinasabi ko na dapat tayo, hindi po tayo naghangad na magkaroon tayo ng kadigmaan. Tignan nyo po, yun nangyari sa Ukraine. Ngayon, pati po ang tapang po niya ni ang tapang po ni Zelensky nun, na hindi kami, lalaban kami, pero ngayon, very willing na rin po siya na magkasundo na. Gustong-gusto po nila, yan, kita nyo nasa likod, pursuing peace. Nag-usap po sila, si Putin po, tsaka si Donald Trump, nag-usap sa closed door meeting. Ilang oras po inabot yung pag-uusap nila. Pero bagamat wala pa rin, at least may nag-uusap na ngayon. Pinag-uusapan na matigil na yung gera. Sabi nga lang ni Putin, sana hindi isabotahe ng mga European leaders yung nasimulan nila ni Donald Trump. Kasi dapat talaga Kaya wag na po tayo maghangad. Kung tayo po'y naghangad pa ng mga... Ayan po, we support President Trump's proposal for a trilateral meeting between Ukraine, the USA, and Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Hindi na po matigas ngayon si Zelensky. No? Gusto niya na po talaga. We support President Trump's proposal for trial. Ayan. On Monday, I will meet with President Trump in Washington, D.C. to discuss all the details. It is important that Europeans are involved at every stage to ensure reliable. Ayan na naman sila. Pagka in-involve nyo po yung Europe, hindi matatapos yan. Dapat US, Ukraine at Russia lang. Mahirap po yung wag po tayo masyado, wala naman pong tayong pinagtatalunan ng China para makipagdigmaan tayo. Kaya ingat-ingat rin po tayo sa mga kahilingan natin na digmain yung China, tapang-tapangan tayo, tirador. Nakita nyo po ba kung gaano kalaki yung missile? Yung missile yung parte po ng missile na bumagsak dito sa Mindoro. Grabe po yun. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magkwentuhan. Pwede na po kayong magpakape. Pwede na po kayong magbigay ng reaksyon. Magtanong. Ayan. At higit sa lahat, magpakape.